Approaching a railroad crossing. We are here in the Davis Station. Sakay tayo ng train papunta sa Churchill Connector. You've arrived. Destination is on your right. Hi, we're here. We will sakay the train. Oh, you did not close the door. Okay, it's automatic. Ang ganda naman, ang liwanag kahit madilim, kahit gabi. Okay, so we have youth activity sa church. Ice skating, free lang yon, guys. So tingnan natin sa Churchill Connector every Wednesday, Saturday, weekends, ganyan, may free skate. Doon tayo sa other side papunta. Let's go. Okay, there's bus. Bianca, hurry up. Sakay tayo ng train. Yes, go inside. Okay. Oh. Here. Ay, hindi. O, sige. A few moments later. Hi guys! So, meron kaming na-receive na call na hindi tuloy ang activity dahil nandun yung iba na una na. Let's go! No, we will not. Okay. Dahil nagkaroon ng accident last Monday doon, kaya close ang skating. At nandun na yung iba. Since mga 20 minutes away pa kami, ay uuwi na lang ulit kami. So, antayin na lang namin ulit si Daddy. Pinabalik namin. Yun, guys. Anyway, sayang. Dibale, there's always a next time. Free naman yun eh. Yun, guys. Antayin natin. Yan. Kasi nakita nila walang... Ang lamig naman dito. Kaya hindi tayo mag-antay. Okay. Yan. Waiting to go home. It happens. Yun. So, nagkaroon kasi ng accident last Monday doon. So, kaya kinancel nila yung activity, yung mga ice skating for today. Yan. So, may baon pa naman. Anong baon nyo? Cheese ring. Okay. Ayan, guys. So, dahil dyan, abangan nyo, guys. Meron akong isi-share. Yan. So, pag uwi natin sa bahay. Okay. See you there. There's Daddy. So, hindi naman masyadong malamig ngayon. -4. Feels like -6. Hurry up. It's not so cold today. It's a perfect time to have an activity sana. Kaya lang, yun nga, wala. Meron tayo ditong mga... Di ko alam kung anong ginagawa niya. Anyway, walang bahay. Paki-English na lang po yan. Mga taong walang bahay. So, madalas ay nakikita natin sila dito sa Canada. Hi guys! So, dito na nga tayo sa bahay ngayon. At andito ako sa kwarto ng aking only boy. Dahil naka-purple ako. Purple yung background. So, ito yung curtain niya. Although, blue naman yung talagang beddings niya dito. Buti pumayag siya na hindi na namin pinalitan yung purple na curtain. So, anyway guys, galing nga kami sa isang activity na hindi natuloy dahil nagkaroon ng accident for the past days. So, hindi namin sure kung ano yung accident at kung kailan nangyari. So, basta close lang yung skating rink for this time. Kaya hindi natuloy yung activity. So, dahil nga may accident na yun, guys, napaisip ako na ang accident talaga, hindi natin nalalaman kung kailan mangyayari, kung saan, kung anong circumstance ito darating no, sa ating life. Katulad nga ng mga nabalitaan natin previously, yung mga kababayan natin na may bagong dating dito sa Canada, na hindi maganda yung mga unang kaganapan ng kanilang pagdating, nagkaroon ng trahedya, no? So yung merong nagkaroon ng mga car accident, merong na heart attack.
Trahedya ang sinapit ng isang pamilyang bagong dating sa Canada matapos atakihin sa puso ang tatay dahil umano sa hindi magandang karanasan sa kapwa-kababayan. Hindi natin alam guys yung mga ganong pagkakataon. Pinaghirapan nating mag-prepare papunta dito, ginastusan natin, tapos ganun yung mangyayari sa atin dito. Napakahirap kung ganun. Hindi natin ma-imagine no, yung Canadian dream natin, bigla na lang mawawala or sobrang hirap, no? So, ang pagiging international student, guys, ay hindi madali. What more pa kung merong mga ganong pangyayari na bukod sa yung regular na paghihirap ng mga international student, meron pang mas mabigat na haharapin. So, katulad niyan, kung ang isa sa kanila ay pumanaw, ang student permit o ang open work permit, kahit alin doon ay mahirapan talaga. So, katulad ng isang kababayan natin na ang kanyang open work permit supposed to be ang tutulong para sa pag-aaral, paano na lang mangyayari yon kung wala na ang open work permit na yan. So, kung ito ay pumanaw, katulad ng mga ganong pangyayari, paano yung tuition fee nito? Yan. So, dahil dito guys, at lalo na yun, no, meron pa silang mga maliit na anak, no, hindi natin alam kung paano natin masusurvive yung ganong pagkakataon. So, dito sa pagdating namin guys, yung mga kaibigan namin ay nag-a-advise din sa amin na kumuha ng insurance. So, nung una, syempre isipin namin dagdag gastos lang ito kasi syempre bago pa tayo dito, ang dami nating ginagastos na talagang basic needs. Yung mga rent, katulad ng na-mention ko sa aming cost of living expenses, no? Yung cost of living na from the previous vlog. If hindi nyo pa napapanood, please go ahead and watch it guys after this vlog para malaman nyo ano yung mga cost ng living expenses namin dito. Kasama dito yung binabanggit na life insurance. So, hindi po ako nagpo-promote ng any kind of life insurance, but I would like to emphasize po the importance of having this insurance dito sa Canada since we are in hindi natin bansa ito at hindi natin alam ano yung pwedeng mangyari. Lalo na dito guys, parang napaka-common ng car accident, especially kung meron kayong sasakyan, ay talagang napaka-common dito lalo na kung may snow, syempre sa mga ganong pagkakataon. So ayun guys na naisip namin na talagang importante talaga na magkaroon tayo ng life insurance dito. Although, kung masasabi natin na ay meron namang mga benefits sa Canada. Yes, meron pong benefits sa Canada. Yung yung health benefits dito ay hindi naman siya nako-cover ng mga ganong bagay kung may sakunang nangyari sa pamilya. Ang health benefits naman ay para sa mga check-in, consultation, yung mga medical needs natin, yan. So, pero may mga gamutan pa din na minsan kailangan din kayong maglabas ng pera. But for other health conditions, yung mga halimbawa, pregnancy, ganyan. So, yan, wala namang mga bayad yung mga ganon. But in some cases, hindi natin alam kung hanggang saan yung limit ng healthcare system na ipoprovide nila dito sa Canada. At ayun din guys, no, kung meron man tayong Canadian pension plan para sa mga employed dito, ay meron ding mga rules doon or mga policy na hindi naman agad-agad makukuha yung benefit ng Canadian pension plan. So yung Canadian pension plan, ito yung makukuha natin upon retirement. At meron din namang Canadian pension plan na death benefit. Pero ang death benefit na ito ay hindi agad-agad mo rin makukuha. So, based dito sa website nila, merong sinasabi na ang Canadian pension plan death benefit ay makukuha lamang kung ito on the condition na nag-work ka, nagbayad ka ng CPP from your employment. At least 10 calendar days at 1/3 of calendar years in their contribution period for the base
of the Canadian Pension Plan. May condition din guys yung death benefit dito. So, kung katulad nung kababayan natin ng mga newcomer pa lang, paglapag pa lang, wala pang nangyayari sa pagsisimula ng Canadian journey nila dito ay may nangyari na. So, hindi pa sakop ng death benefit yun guys. At ganun din, yung condition nito ay hindi naman din agad-agad guys, no? So, 10 calendar days. So, gaano katagal yon? Tapos, yung 1/3 yung calendar years na contribution period nila. So, yun din, no? So, either or. Yung death benefit na ito, guys, ay one-time payment lang. At magkano ba to guys? So, ang benefit na ito ay nagkakahalaga lamang ng 2,500 Canadian dollars. So, for now, hindi ko pa alam ano yung mga expenses pagka may mga gantong pangyayari. Pero syempre, you have to pay some yung mga funeral service, yung mga medical bills, if there are, na hindi kasama sa sakop ng healthcare nila dito. So, maaaring makadagdag yun sa cost ng babayaran mo. At syempre guys, bakit ba pag nawalan tayo ng partner or yung ating partner ng taga-provide sa atin, syempre malaking kawalan yon. Sino magbabayad ng mga bills na naiwan, yung mga necessities, yung mga needs, yung katulad ng mga cost of living na yan, yung mga utilities natin. So, sino magbabayad yan? Kung yung isa ay sabihin nating student permit siya or nasa part-time work lang siya dahil may mga anak na kailangang alagaan. So, may mga limitations guys. Kung kaya't ang death benefit dito sa Canada ay hindi ganun kalaki na pwede nating sandalan. Although, sinasabi ng mga iba dito na yung death benefit na 2,500 ay meron namang ibang financial assistance na silang nakukuha. So, kailangan hanapin natin yun guys kung tayo yung nandun sa situation na yun. Pero para sa mga newcomers ay hindi tayo maaaring mag-depend doon sa death benefit na ito. Ito ay nangangailangan pa ng mahabang panahon or ilang years na para tayo ay maging qualified dito. At isa pa nga guys, hindi nga ganun kalaki ang makukuha natin dito. Yan. So, kaya, bakit ba natin kailangan magkaroon ng insurance? So, yung kasagutan dito ay yung pagkakaroon ng life insurance, yung term insurance na ito. So, hindi po ako magpo-promote ng any kind of insurance, but sa cost of living namin, included ang life insurance because we find it na important po ito. We were advised na kumuha kami ng life insurance dahil nga marami kaming anak, so hindi natin alam ano yung pwedeng mangyari sa atin dito. Yan. So, yung nakuha naming life insurance ay nagbabayad kami ng $100 and 10 monthly for kasama dito yung mga children namin. So, yung makukuha namin dito in case na may mangyari sa aking sa partner ay meron kaming 500,000 Canadian dollars at ang bawat bata ay magkakaroon ng 20,000 Canadian dollars. So, ito yung isa sa mga benefit na makukuha doon sa insurance na yon. So, itong insurance na ito ay kailangan natin para sa ating mga pangangailangan in cases of that situation. So, ito yung pwede natin gamitin sa mga bills, sa mga child care, na magiging expenses natin. Syempre, wala na tayong assistant sa bahay na pwedeng katuwang natin. So, kailangan natin humanap ng daycare. Kailangan natin magbayad doon. At kailangan natin na yung bayaran yung mga ibang bills, yung mga credit card, kung meron tayong mga ibang pinagkakautangan na mabayaran din natin. At kung kailangan natin magbayad sa mag-pay ng mga mortgage, yan. So, syempre, may mga plano din tayo kung bibili tayo ng bahay, ganyan. So, for the security of the family. Yan. So, kailangan natin yun, guys. So, kasama din dito yung mga in cases na funeral service. Yan. So, knock on wood, guys. Hindi naman natin pinagdadasal na may mangyaring masama sa isa sa amin or sa isa sa mga partner, ganyan. So, we are just preparing, securing the future kasi mas mahirap po kung wala tayong
makukuha in the end. So, kailangan natin, lalo na kung may mga maliliit tayong bata, yung mga iba namang individual guys, hindi sila agad-agad kumukuha ng mga gantong insurance kasi naisip nila, bata pa sila, or expensive kasi yan, dagdag lang yan sa bayarin nila. At yung iba naman, syempre, hindi nila isipin yun kasi wala naman silang anak. But actually, kailangan talaga ito guys, para yung, halimbawa kahit single ka, kung may maiwan ka man, hindi magiging burden yon sa mga family members mo na maiiwanan mo. Yeah. Yung aming insurance guys, kaya siya umabot ng $100 per month dahil meron siyang rider. Share ko na lang 2 rider kasi yung iba parang basic rider din siya pero kailangan din yon. Yung hindi tumataas yung binabayaran monthly as time goes by. Yun ang isang rider niya. Tapos yung isa pa ay yung child rider namin. So, yung bawat bata ay mayroong 20,000 Canadian dollars. So, ang bawat isa sa kanila ay makakuha ng benefit in cases na may mangyari, no. So, as long as they are under the age of 18, at ito naman hihinto na kung sila ay mag-age ng 25. Yan. So, meron ding disability waiver dito na kasama sa rider namin na kung saan kapag meron din tong disability waiver. If you are considering po of coming to Canada, please consider also having life insurance pagdating nyo dito kasi napaka-importante po yan. Yung insurance naman namin sa Philippines, since wala naman kami doon, hindi naman namin kailangan din magbayad ng 2 insurance dahil syempre meron tayong budget dito. At mahirap naman 2 binabayaran natin. Medyo mabigat din yun guys. So, we have to stop yung insurance namin sa Philippines kasi wala naman kami doon. At nandito naman yung kailangan namin. At actually guys, yung cost ng insurance namin sa Philippines ay parang parehas lang. Pero yung benefit na makukuha namin dito, yung insurance na kinuha namin dito ay mas malaki compared doon sa Philippines. Yan. So, dito, kaya we think na mas okay na dito na lang talaga kami kumuha ng insurance sa Canada. I hope na makapagdagdag po sa inyo sa mga ideas na habang nagpe-prepare kayo or kung nandito na kayo sa Canada, ano yung insurance na sa tingin nyong maganda at nakatulong ba sa inyo ito? Please comment down below ano yung masasabi nyo tungkol sa pagkuha ng insurance dito sa Canada. Kung talaga bang kailangan natin ng insurance or asahan na lang natin yung matatanggap natin from the Canadian Pension Plan. So, ito lang yung nalaman ko because nga sa mga accidents na nangyari ay napabasa ako tungkol dito. Kung hindi man kumpleto yung aking information about this, please comment down below kung ano yung mga pwede nyong i-add with this information. So, yun lang guys, and I hope you will consider to subscribe to my channel and please like this video, give this a thumbs up, and please share this video, and I'll see you on my next vlog. Thank you for watching. Bye!